Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi lahat ng pagmamahal ay totoo. Saad ni Michael sa kanyang kausap habang nasa isang barangyang pagtitipon sila na dinalohan din ng kanyang asawa na si Gaia. Kumukisla pamamahaling chandelier, umaapaw ang pinakamasasarap na pagkain at nagtatawanan ng mga kilalang personalidad sa mataas na lipunan. Ito ang tinaguriang kasal ng siglo ng dalawang pinakamakapangyarihang pamilya. Ngunit sa likod ng mga ngiti ng mga bisita at sa kabila ng perpektong mukha ng bagong kasal may nakatagong patalim. Totoo, di lahat ng pagmamahal ay totoo dahil minsan may pagmamahal na mapagkunwari tulad ng sitwasyon ni na Michael at Gaia. Kinasal ang mga ito na di mahal ang isa't isa. Kinasal ang dalawa na parehong may hidden agenda, yon ay ang patayin ng isa't isa. Parehong lumaki sa kasinungalingan, ginamit para sa sariling kapakanan ng kani-kanilang pamilya. Si Michael pinalaki para maging isang walang awang tagapagpatupad na wawasak sa angka ni Gaia, habang si Gaia naman sa kabila ng kanyang anghel na mukha ay sinanay upang ubusin ang lahi ni Michael at bawiin ang lahat sa kanila. Magtatama ang kanilang mga paningin sa gitna ng silid. Lalapit si Michael kay Gaia at may ngiti sa mga labi, ngunit naghaapoy ang mga mata sa puot. Hahawakan niya ang bewang ni Gaia, sapat na para isipin ng lahat na sila ay mga totoong nagmamahalan. Ibubulong ni Michael sa tenga ng asawa ang mga salitang may kasamang banta. Napakaganda mo sa gown mo, aking asawa. Sayang nga lang dahil hindi mo na to mahuhubad ng buhay. Ngumiti ng matamis si Gaia habang nakatingin sa mga mata ni Michael. Dahan-dahan niyang inaayos ang neckline ng suit ng lalaki habang isang kamay palihim na humahawak sa nakatagong patalim sa kanyang hita. Salamat, aking asawa. Mas lalo kang gwapo ngayon. Sulitin mo ng gabing to dahil sisiguraduhin ko ito na ang huling gabi ng iyong buhay. Isang tahimik na digmaan ang opisyal na nagsimula sa pagitan ng bagong kasal. Sa mata ng mundo silang perpektong magkapareha, ngunit sa likod na nakasarang pinto ng kanilang mansyon, naghihintay ang unang gabi ng kanilang madugong laro. Kaya't kaya bang magbago ng pagmamahal ang puot ng pusong nararamdaman? Kaya bang kalimutan ang obligasyon sa pamilya para sa pansariling kaligayahan? At kaya bang magtiwala ng dalawang puso na namuhay sa kasinungalingan? Ito ang kwento tungkol sa pamilya, pag-ibig, mga lihim, katapatan at tiwala. Makikita kaya nilang pareho ang katotohanan o ang huwad na altar na ito ay mauuwi lamang sa kanilang sariling kasawian. Gabi na makarating sina Michael at Gaia sa kanilang bagong mansyon. Isang marangyang buhay na binigay ng kanilang mga pamilya, ngunit para sa kanila ito ay isang magarang kulungan at lona ng digmaan. Umalis na mga katulong, naiwan ang katahimikan sa pagitan ng mag-asawa. Hubad na ang tuxedo ni Michael at nakabukas ang unang 3 butones ng kanyang polo, habang si Gaia naman nakapalit na ng isang pulang silk na pantulog na tila walang kamalay-malay sa panganib. Naglakad si Gaia patungo sa minibar ng silid at naubos ng mamahaling alak sa 2 baso. Sa bilis ng kanyang daliri, dahan-dahang inihulog ng isang walang kulay at walang amoy na likido sa baso na para kay Michael. Isang mabagal na laso na kayang magpatigil sa tibok ng puso sa loob ng ilang oras nang di nahahalata ng mga otoridad. Inabot ni Gaia ang baso kay Michael habang may mapang-akit ng ngiti. Para sa ating unang gabi bilang mag-asawa, Michael, isang tagay para sa ating kinabukasan. Tinanggap ni Michael ang baso, tinitigan niya ang likido pagkatapos tumingin siya sa mga mata ni Gaia. Alam ni Michael ang amoy at galaw ng lason. Bata pa lamang siya, sinanay na siya na umiinom ng maliliit na dosis ng iba't ibang lason upang maging immune ang kanyang katawan. Alam niya ang binabalak ng kanyang asawa. Isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Michael. Sa halip inumin ang alak, hinawakan niya ang batok ni Gaia at marahastong hinalikan. Nagulat si Gaia at nanlalaki ang mga mata. Ngunit bago pa siya makawala, sabiritang sinali ni Michael ang alak mula sa sarili nitong bibig patungo sa bibig ni Gaia. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila humihingal. Agad na napaubo si Gaia at napahawak sa kanyang leeg. Pilit na niluluwa ang alak na may lason.
Akala mo ba ganun kadaling tapusin ang buhay ko, Gaya? Bulong ni Michael habang malamig ang mga mata. Masyado mo akong minamaliit. Hayop ka, sagot ni Gaya habang pinupunasan ng kanyang labi na nagdurugo ng bahagya. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang kakaibang kuryente sa pagitan nilang dalawa. Isang halo na matinding galit at di may paliwanag na atraksyon. Pareho silang nakaligtas sa gabing yon, ngunit alam nila mas magiging madugo ang mga susunod na araw. Lumipas ang ilang araw na puno ng pag-iingat. Bawat pagkain sinusuri, bawat galaw binabantayan at bawat ngiti may kalakip na hinala. Upang panatilihin ang imahe ng isang masayang mag-asawa sa mata ng publiko, kinailangan ni na Michael at Gaya na dumalo sa isang marangyang charity auction na inorganisan ng matataas na tao sa lipunan. Doon, muli silang nagpanggap na nagmamahalan sa harap ng mga kumikislap na kamera. Ngunit bago matapos ang gabi, biglang namatay ang ilaw sa buong bulwagan. Nabalot ng kadiliman ng paligid, kasunod ng sunod-sunod na sigawan ng mga tao at ang mga nakatiping ugong ng mga automatic na barel. Isang ikatlong grupo ng mga kalaban, isang sindikato na may matagal ng atraso sa pamilya ni na Michael at Gaya ang sumalakay upang sabay silang iligpit. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Michael ang dalawang armadong lalaki na papalapit sa likod ni Gaya. Sa instinto ng isang lalaki at isang bihasang assassin, hindi nag-atubili si Michael. Hinila niya si Gaya pabalik sa kanyang likod at mabilis binaril ang mga kalaban. Gamit ang mga nakatagong baril sa loob ng kanyang suit. Sa kabilang banda, isa pang kalaban ang sumulpot sa likod ni Michael, hawak ang isang matalim na kutsilyo. Bago pa man makalingon ang lalaki, mabilis sumisid si Gaya pababa. Sinalo ang braso ng susugod at binalian to ng buto bago mabilis na isinaksak ang sariling kutsilyo sa dibdib ng kalaban. Magkatarikod na lumaban ang mag-asawa sa gitna ng usok, putukan at tumatagas na dugo. Doon nakita ni Michael ang pambihirang liksi at bagsik ni Gaya. At nakita naman ni Gaya kung paano siya pinoprotektahan ng lalaking dapat ay unang nakatadhana na pumatay sa kanya. Nang humupa ang gulo at dumating ang mga otoridad, dahan-dahang lumapit si Michael kay Gaya na may bahagyang galaw sa pisngi. Nilabas ni Michael ang kanyang panyo at marahang pinunasan ng mansa ng dugo sa mukha ng asawa. "Huwag mong hahayaang mamatay ka sa kamay ng iba," bulong ni Michael sa seryoso at malamig na tono. "Ako ang papatay sa'yo, Gaya, kaya manatili kang buhay hanggang sa araw na yon." Hindi sumagot si Gaya, ngunit ang mabilis sa tibok ng kanyang puso sa sandaling iyon ay hindi na lamang dahil sa takot sa labanan, kung hindi dahil sa matinding kalituhan na nararamdaman para sa kanyang asawa. Ang sugat na nakuha ni Michael sa nagdaang labanan ay lumala. Nalaso ng kanyang katawan mula sa dumi ng bala ng kalaban, dahilan upang magkaroon ng mataas na lagnat na nagpatumba sa kanyang malakas na pangangatawan. Habang nakahiga sa kanilang malaking kama, nanginginig at nagdedeliryo si Michael. Walang ibang tao sa mansyon dahil pinatalsik muna nila ang mga katulong para sa kanilang seguridad. Nakatayo si Gaya sa tabi ng kama. Walang ibang tao sa mansyon dahil pinatalsik muna nila ang mga katulong para sa kanilang seguridad. Nakatayo si Gaya sa tabi ng kama, hawak ang isang malambot na unan. Tinitigan niya ang asawa. Ito ang perpektong pagkakataon na kanyang hinihintay. Isang diin lamang sa mukha ni Michael habang ito ay walang kalaban-laban at tapos na ang kanyang misyon. Malaya na siya sa obligasyon sa kanyang pamilya. Ngunit habang dahan-dahang ibinababa ni Gaya ang unan, narinig niyang nagsalita si Michael sa gitna ng matinding delirium nito. "Patawad, wag na ama, wag mo na akong paluin," umiiyak na bulong ni Michael. Habang pilit tinataas ang kamay na dumedepensa sa isang invisible na hagupit. "Gagawin ko, papatayin ko sila, wag mo na lang akong ikukulong pa sa dilim." Napatigil si Gaya, binalik ang unan sa paligid. Habang pinapanood ang nakakatakot na mukha ng asawa, naalala ni Gaya ang kanyang sariling kabataan. Naalala niya kung paano siya ikulong ng kanyang tiyuhin sa isang malamig at madilim na silid tuwing nagbabago siya sa pagsasanay. Napagtanto ni Gaya na magkatulad sila ni Michael.
Pareho silang ginawa na sandata, parehong ninakawan ng pagkabata at parehong biktima ng pamilyang walang puso. Imbes na patayin, kumuha si Gaya ng malamig na tubig at panyo. Buong magdamag niyang pinunasan ang mainit na katawan ni Michael. Binalutan ng kumot at binantayan ang lagnat nito ng walang tulog. Kinaumagahan, nang magbulat ng mga mata si Michael, ang una niyang nakita ay si Gaya na nakasandal sa gilid ng kama. Mahimbing na natutulog habang hawak pa rin ang panyo. Sa sandaling yon, naramdaman ni Michael ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang pakiramdam na may nag-aalaga sa kanya ng tunay nang walang kapalit. Isang malakas na bagyo, nawala ng kuryente ang buong subdivision kung saan nakatayo ang mansyon. Nabalot ng kabuoang dilim ang bahay. Alam ng dalawa na ang dilim ang pinakamahusay na kaibigan ng isang assassin, kaya agad silang naging alerto sa bawat sulok ng silid. Nakikiramdam sa bawat tunog ng kulog at hampas ng hangin. Sa isang iglap, isang anino ang sumulpot sa kanyang likod, si Michael. Bago pa man makapindot ng gatilyo si Gaya, mabilis na hinawakan ni Michael ang kanyang kamay at isinalalay siya sa pader. "Anong ginagawa mo dito, Michael? Bitawan mo ko," bulyaw ni Gaya sa mahinang boses habang pilit na nagpupumiglas. Ngunit bago pa makasagot si Michael, isang malakas na tunog ng pagkabali ng kahoy ang narinig sa itaas. Ang malaking chandelier ng kisame ng pasilyo ay tuluyang bumigay dahil sa isang sirang kisame na pinasok ng tubig ulan. Sa isang mabilis na galaw, binuhat ni Michael si Gaya at gumulong sila sa sahig, sapat na upang maiwasan ang bumagsak na chandelier na gumuho sa mismong pwesto nila kanina. Nakahiga sila sa sahig. Si Michael ay nasa ibabaw ni Gaya. Ang kanilang mga mukha ay pulgada na lamang ang agwat. Sa gitna ng liwanag ng kidlat, nakita nila ang takot at ang pag-aalala sa mata ng isa't isa. Ang matagal nang itinatagong tensyon, ang puot ay napalitan ng paghanga at ang pangungulila sa tunay na pagmamahal ay sumabog ng sandaling iyon. Di na napigilan pa ni Michael ang sarili. Niyuko niya ang kanyang ulo at hinalikan si Gaya. Hindi isang halik ng lason kundi isang marubdob, nag-aapoy at totoong halik. Gulat na gulat si Gaya. Ngunit sa halip na itulak ang asawa, dahan-dahan na bumitaw ang kanyang kamay sa baril at yumakap sa leeg ni Michael. Tinanggap niya ang halik. Sa gabing yon, sa gitna ng bagyo at dilim, isinalang ang isang pag-ibig na bawal, isang pag-ibig na binuo sa pagitan ng dalawang mamamatay tao. Matapos ang gabing yon ng bagyo, nagbagong ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Ang bawat sulok na dati puno ng hinala at lamig, dahan-dahang napuna ng mga sulyap na may kahulugan. May mga ngiti na silang pinapakita kapag silang dalawa lamang ang magkaharap, at tuluyan nang nawala ang mga patalim at lason sa kanilang mga unan. Para silang mga bilanggo na pansamantalang nakalimot sa kanilang mga hatol, ngunit ang kapalaran ay mapaglaro. At ang katahimikang binuo sa ibabaw ng kasinungalingan ay madaling mabasag ang isang maling pagkakataon. Isang hapon, habang nagluluto si Guy sa kusina, nagpasya si Michael na maglinis sa library ng mansyon. Ang silid na ito ay madalang nilang pasukin dahil naglalaman to ng mga lumang libro at dokumento ng kanilang mga pamilya. Habang inaayos ni Michael ang mga libro sa pinakamataas na estante, napansin niya ang bahagi ng dingding na may kakaibang swag. Sa kanyang usisa, naitulak niya at doon tumamba na isang lihim na safe ng kanyang ama. Isang safe na matagal nang iniwan ng matanda, ngunit hindi nito dinala ng lisanin ang bahay. Ginamit ni Michael ang kanyang kaalaman sa pag-crack ng mga lock upang buksan ito. Sa loob ng ilang minuto, narinig niya ang mahihinang tunog ng pagbukas ng bakal na pinto. Naglalaman ito ng ilang mga lumang file, mga black and white na larawan at isang makapal na salyadong folder na may nakasulat na pangalan ng pamilya ni Gaya. Kumaba ang dibdib ni Michael. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga papeles. Habang binabasa ang mga ulat ng operasyon at mga lumang clipping ng balita mula 15 taon nang nakakaraan, tila gumuho ang mundo ng kanyang paligid.
Nanlamig ang buong katawan ni Michael. Dahan-dahan nangatal ang kanyang mga kamay. Natuklasan niya ang isang madilim at madugong katotohanan na matagal nang tinago sa kanila. Ang pamilya ni Michael. Ang kanilang sariling ama ang mismong nag-utos, nagplano, nagpondo ng malupit na ambush na pumatay sa totoong mga magulang ni Gaia. Ginamit ng pamilya ni Michael ang trahedyang iyon upang agawin lahat ng ari-arian, lupain at negosyo ng mga magulang ni Gaia na naging dahilan ng pagyaman ng kanilang angkan ngayon. Hindi lang basta kaaway ang pamilya niya, silang dahilan kung bakit naging ulila si Gaia, kung bakit ito lumaking puno ng pait at kung bakit ito sinanay para maging isang mamamatay tao. Ang mas matindi pa rito, nabasahan niya mga papeles na may mga pamilyang kumupkop kay Gaia ngayon. Ang kanyang tiyuhin ay alam ang katotohanan ito, ngunit hindi ito sinabi sa bata. Sa halip, itinago nila ito upang palakihin si Gaia bilang isang perpektong sandata ng paghihiganti. Ginamit si Gaia ng magkabilang panig. Pinaglaruan ang kanyang buhay ng mga taong dapat ay nagprotekta sa kanya. Napaupo si Michael sa sahig ng library. Hawak ang mga dokumentong nagpapatunay ng krimen ng kanyang sariling dugo. Nagkaroon ng matinding labanan sa loob ng kanyang dibdib. Ang puot, kahihiyan at labis na pagmamahal kay Gaia ay nagsagawa ng digmaan sa kanyang isip. Paano niya haharapin ang babaeng dahan-dahan naging mundo niya kung ang sarili niyang ama ang pumatay sa mga magulang nito? Paano niya ipagtatapat kay Gaia na ang apelidong dala nito ngayon bilang asawa niya ay ang apelido ng demonyong sumira sa kanyang buhay? Narinig ni Michael ang magaan at masayang yabag ni Gaia na papalapit sa silid. May dala itong merienda at may mga himig ng kanta sa kanyang mga labi. Isang bihirang tagpo na nagpapakita kung gaano ito kaligtas sa piling ni Michael. Mabilis sinara ni Michael ang safe at tinago ang makapal na folder sa loob ng kanyang jacket. Nang bumukas ang pinto ng library, pilit niyang inayos ang kanyang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakapagsinungaling. Puno ito ng labis na bighati, sipahayo at takot. Takot na kapag nalaman ni Gaia ang katotohanan, ang pag-ibig na binuo nila sa dilim ay tuluyan ng maglalaho at mapapalitaan ng matinding puot. Di nagtagal, dumating ang gabi na kapwa kinatatakutan ng dalawa. Ang gabi kung saan ang kanilang mga nakaraan at obligasyon ay pumatak na parang hatol ng kamatayan. Habang lumalalim ang gabi, binalot ng mabigat na katahimikan ang buong mansyon. Ang hangin ay tila mapagbanta at ang bawat segundong lumilipas may dalang hindi maipaliwanag na kaba. Habang nakatayo si Michael sa balkonahe, biglang nangatal ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang hindi nakarehistrong numero ang rumihistro sa screen. Ngunit alam niya kung sino ito. Sa kanyang pagsagot, ang boses ng kanyang ama ay tila yelo sa lamig na bumaon sa kanyang pandinig. Masyadong matagal ang misyon mo, Michael. Panimula ng matanda, walang bahid ng emosyon. May mga balita akong nakakarating sa akin mula sa aking mga espiya. Sinasabi nila na lumalambot ang puso mo sa babaeng yan. Tandaan mo kung sino ka at kung ano ang dugo na nananalaytay sa ugat mo. Bibigyan kita ng 3 araw. Michael, papatayin mo si Gaia o ako mismo magpapadala ng mga tauhan upang ubusin kayong dalawa ng sabay. Huwag mo kong susubukan. Bago pa man makasagot si Michael, naputol na ang linya. Nanatili siyang nakatitig sa kawalan habang ang folder na naglalaman ng lihim niya ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda, sa loob ng banyo, nakatayo naman si Gaia sa harap ng salamin. Hawak niya ang isang selyadong sobre na palihim na inihagis sa kanilang bakuran kaninang hapon. Sa loob nito ay isang maliit na vial na walang kulay at mabilisang lason. Kasama ng maikli ngunit matalim na sulat mula sa kanyang tiyuhin, masyado nang matagal ang laro. Gaia, tapusin mo na si Michael ngayong gabi bago pa mahuli ang lahat. Huwag mong kalilimutan ang utang mo sa pamilya. Tinitigan ni Gaia ang sarili sa salamin. Ang mga mata niyang dati puro ng determinasyon at lamig, pinalitan na ngayon ng matinding pag-aalinlangan. Ang lalaking iniutos sa kanyang patayin ay ang parehong lalaki na nag-alaga sa kanya noong siya ay may sakit.
Ang lalaking sumalo sa kanya mula sa gumuhong chandelier at ang tanging tao na nakakita sa kanyang tunay na pagkatao sa likod ng pagiging assassin. Nang sumapit ang oras ng hapunan, naghanda si Gaia ng isang simpleng pagkain. Tahimik silang umupo sa tapat ng isa't isa. Sa malaking lamesa, ang lamesa na dati puno ng patalim at lason ngayon nababalutan ng isang uri ng tensyon na mas nakamamatay pa sa anumang sandata. Ang tensyon ng dalawang pusong nagmamahalan, ngunit pinaglayo ng tadhana. Sa ilalim ng mesa, mahigpit na nakahawak ang kanang kamay ni Michael sa kanyang barel, nakatutok sa direksyon ni Gaia, at sa loob ng bulsa ng apron ni Gaia, nakahanda ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng vial na lason. Naghihintay ng pagkakataon na ihulog to sa baso ng asawa. Pareho silang nakangiti, ngunit ang kanilang mga mata ay sumisigaw ng sakit. Tumingin si Michael ng diretso sa mga mata ni Gaia. Ang kanyang boses bahagyang nanginginig na magsalita siya. Gaia, kung sakali mang mag-abot sa iyo ang pagkakataon na pumili, ang obligasyon mo ba sa iyong pamilya ang susundin mo o ang sarili mong kaligayahan? Napatigil si Gaia. Ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ay biglang nanigas. Tinitigan niya si Michael at sa unang pagkakataon sa harap ng lalaki, hinayaan niyang pumatak isang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Lahat ng pagpapanggap, lahat ng pagiging matatag ay tuluyan ng natunaw. Hindi ko alam, Michael, basag ang boses na sagot ni Gaia. Pinalaki ako sa dilim at kasinungalingan. Ang pamilya ko ang nagbigay sa akin ng pangalan at ng misyon na ito. Pero nung nakasama kita, doon ko lang naramdaman na may buhay pala sa ilalim ng dilim. Ayokong mamuhay sa kasinungalingan, Michael. Ayoko na. Nang marinig ang mga salitang iyon, binitawan ni Michael ang kanyang sarili sa ilalim ng lamesa. Isang malakas na kalansing ng bakal ang dumaing sa sahig, hudyat ng kanyang pagsuko. Nilabas naman ni Gaia ang vial ng lason mula sa kanyang bulsa at walang pag-aalinlangan, tinapon to sa basurahan sa gilid. Hindi ko na rin kaya, Gaia, pag-amin ni Michael habang ang sarili niyang mga luha ay dahan-dahang pumapatak. Ang pamilya ko ay may mga kasalanang hindi mo pa alam. Pero anuman na nakaraan, mas pipiliin ko na maging taksil sa sarili kong dugo kaysa maging dahilan ng pagkawala mo. Nagkatitigan ang dalawa sa gitna ng silid. Parehong tuguan ng puso sa tindi ng emosyon. Sa gabing yon, opisyal nilang tinalikuran ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga misyon at ang kanilang mga tungkulin. Pinili nilang maging magkakampi sa isang mundong gusto silang magpatayan, handang harapin ang galit ng kanilang mga angkan para sa isang pagkakataon na magmahalan ng tunay. Bago pa man sumikat ang araw at magising ang mundo, binalot ni na Michael at Gaia ang kanilang mga sarili sa madidilim na jacket. Sa huling pagkakataon, nilingon nila ang marangyang mansyon na naging saksi sa kanilang huwad na sumpaan at sa unti-unting pagkabuhay ng kanilang totoong pag-ibig. Iniwan nila sa ibabaw ng lamesa ang kanilang mga mamahaling cellphone, ang mga susi ng mararangyang kotse, ang kanilang mga credit card at lahat ng bakas ng karangyaan na nag-uugnay sa kanila ng kanilang pamilya. Alam nila na ang bawat ginto at bilyon ng kanilang mga angkan ay may mantsa ng dugo at kasinungalingan. Upang hindi sila masundan sa pamamagitan ng GPS o ng mga espiya sa daan, sumakay sila sa tatlong magkakaibang pampublikong jeep bago tuluyan makarating sa terminal ng bus. Doon, sumakay sila sa isang lumang bus patungo sa isang liblib at tila nakalimutang probinsya sa pinakadulo ng Luzon. Isang maliit na bayan sa tabi ng malawak na dagat kung saan ang mga tao ay nabubuhay ng simple at payapa. Sa bayang yon, walang nakakakilala sa kanila bilang mga tagapagmana o bilang mga mamamatay tao. Doon, umupa sila na isang simpleng bahay kubo sa tabi ng dalampasigan. Nagpalit ng mga pangalan upang tuluyan ibaon ang nakaraan. Si Michael kilala na ngayon ng mga kapitbahay bilang si Miguel, isang tahimik at masipag na mangingisda, habang si Gaia naman naging si Maya na maagang gumigising upang magtinda ng mga sariwang gulay sa maliit na palengke ng bayan. Sa loob ng ilang linggo, namuhay sila sa paraang hindi nila akalaing posible para sa mga taong tulad nila.
Sa unang pagkakataon sa kanilang mga buhay, ang kamay ni Michael ay hindi hawakan ng baril, ang nakakakapa kundi ang magaspang na lubid ng lambat at ang mainit na kamay ni Gaia. Si Gaia naman na sanay sa paghawak ng matatalim na patalim ay natuto ng humawak ng sandok, magsaing sa gatong at magbilang ng barya mula sa kanyang kinita sa pagtitinda. Ang bawat araw lumilipas ng walang takot. Wala nang banta ng lason sa pagkain, wala nang espiya sa bawat sulok ng silid at wala nang utos mula sa mga amang walang puso. Ang tanging naririnig sa umaga ay tilaok ng mga manok, banayad na hampas ng alon sa pampang. Sa gabi matapos sa maghapong pagtatrabaho, magkasama silang nauupo sa buhanginan habang pinapanood ang paglubog ng araw at ang unti-unting pagsulpot ng mga bituin sa kalangitan. Sana ganito na lang palagi, Michael. Wika ni Gaia isang gabi habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Michael at ang kanilang mga daliri ay mahigpit na nakasalabid sa isa't isa. Sana, dito na lang tayo pinanganak. Sana hindi na tayo kailangan bumalik sa mundong nanggaling tayo. Hinalikan ni Michael ang buhok ng asawa, binalot ng kanyang mga braso upang protektahan laban sa lamig ng hangin mula sa dagat. Ganito na tayo palagi, Gaia. Kahit anong mangyari, hindi ko nahahayaan na ibalik tayo sa mundong yon. Dito wala tayong kailangan patunayan sa kahit kanino. Dito malaya tayong magmamahalan ng walang pagkukunwari, ng walang takot at ng walang kasinungalingan. Sa maikling panahon na yon, sa loob ng kanilang simpleng kubo, naniwala silang tuluyan na nilang natakasan ang kanilang madilim na tadhana. Naniwala sila na ang lawak ng dagat ay sapat na upang itago sila at ang lakas ng kanilang pag-ibig ay sapat na upang burahin ang mga kasalanan ng kanilang mga pamilya. Namuhay sila sa isang magandang panaginip nang hindi na lamang ang bagyo ng nakaraan ay dahan-dahan ang lumalapit upang gisingin sila sa pinakamalupit na paraan. Ngunit ang binuong paraiso ni na Michael at Gaia ay pansamantala lamang. Isang magandang panaginip na nakatadhana ring magising sa marahas na paraan. Hindi ganoon kadaling takasan ang dalawa sa pinakamakapangyarihang sindikato sa bansa. Nang mapagtanto na magkabilang panig na sabay na nawala ang kanilang mga pinakamahusay na tagapagpatupad, agad na naghinala ang ama ni Michael at ang tiyuhin ni Gaia. Ang matagal na hidwaan ng dalawang pamilya ay pansamantalang sinantabi at sa unang pagkakataon, nag-usap ang dalawang pinuno sa isang lihim na pagtitipon. Sa pamamagitan ng kanilang mga koneksyon, espiya at pagsubaybay sa mga huling galaw ng dalawa bago iniwan ang syudad, unti-unti, nahanap ng kanilang mga tauhan ang bakas ni na Michael at Gaia. Ang maliit at tahimik na bayan sa tabi ng dagat na tunton ng mga demonyo ng kanilang nakaraan. Isang hapon, habang naglalakad si Gaia pauwi galing sa palengke, bitbit ang ilang natirang paninda, napansin niya ang biglang pagtahimik ng paligid. Ang mga ibon sa mga puno biglang nabulabog. Sa isang iglap, bago pa man niya mailatag ang kanyang depensa, tatlong itim na van na walang plaka ang mabilis na huminto at pumalibot sa kanya sa gitna ng makipot at madamong daan. Bumukas sa mga pinto ng sasakyan, lumabas ang may 10 armadong lalaki na nakasuot ng itim at sa likod nila naglakad ang tiyuhin ni Gaia ng may malamig na ngiti. Sa kabila ng ilang buwang pamumuhay ng simple, di nawala ang bilis ni Gaia. Binitawan niya ang kanyang mga dalang gulay at mabilis na sinipa ang unang lalaking lumapit sa kanya. Inagaw ang baril nito at ginamit bilang pananggalang. Ngunit ang kanyang mga kalaban ngayon ay hindi basta-basta. Mga sinanay silang tauhan ng kanyang sariling angkan at higit sa lahat, marami sila. Sumuko ka na, Gaia. Masyado mo kaming binigyan ng sakit sa ulo? Saad ng kanyang tiyuhin sa baritonong boses. Habang nakikipagpalitan ng suntok at sipa si Gaia, isang tauhan mula sa kanyang likuran na nakahanap ng pagkakataon. Isang sniper na nasa malayo ang nagpaputok ng isang silent dart gun. Tumama ang pampatulog na bala sa bahagi ng kanyang leeg. Dahan-dahan ang hina mga tuhod ni Gaia. Binitawan ng kanyang mga daliri ang baril at bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, ang huling nakita niya ay ang paglapit ng kanyang tiyuhin habang ang pangalan ni Michael ang huling namutawi sa kanyang mga labi. Sa kabilang dako naman ng dalampasigan, kabababa pa lamang ni Michael mula sa bangkang pangingisda nang mapansin niya ang kakaibang katahimikan sa may pampang. Wala ang mga kapwa niya mangingisda.
Mula sa likod ng mga puno ng nyog, dahan-dahan, lumabas sa higit sa 20 tapat na tauhan ng kanyang ama. Lahat nakatutok ang matataas na kalibre ng baril sa kanya. At sa gitna nila nakatayo ang kanyang sariling ama, ang lalaking nagawad sa kanya ng buhay, ngunit nagkait sa kanya ng pagmamahal. Akala mo ba matatakasan mo ang iyong dugo, Michael? Tanong ng kanyang ama habang nakatitig sa kanya ng may halong puot at pandidiri. Iniwan mo ang karangyaan para sa isang basura, para sa anak ng pumatay sa mga kasamahan natin? Hindi sumagot si Michael. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy. Alam niya, wala siyang dalang armas kundi ang kanyang itak ng pangkumpunin ng lambat. Ngunit hindi siya papayag makuha siya ng buhay nang hindi lumalaban. Sa isang mabilis na galaw sumugod si Michael. Iniwasan niya mga unang putok ng baril. Nagawa niyang pasukin ang depensa ng 3 tauhan at napatay ang mga ito gamit ang kanyang talim at sariling mga kamay. Ngunit dahil sa tindi ng dami ng kalaban at sa kawalan ng proteksyon sa malawak na dalampasigan, isang bala ang tumama sa kanyang binti, dahilan upang mapaluhod siya. Kasunod nito, isa pang bala ang bumuon sa gilid ng kanyang dibdib. Bumagsak si Michael sa mainit at basang buhanginan. Ang kanyang dugo dahan-dahang umalo sa umaagos sa tubig alat ng dagat. Lumapit ang kanyang ama. Tiningnan ang dugo ang katawan ng sariling anak at tinapakan ang sugat nito sa binti ng walang bakas ng awa. Isang malaking kabiguan. Mas pinili mong isang babae kaysa sa iyong imperyo. Iwanan niyan dyan. Huwag niyong aksayahin ang bala ninyo sa isang patay. Hayaan ninyong ubusin ng dagat ang kanyang huling dugo. Sumakay ang kanyang ama at ang mga tauhan nito sa kanilang mga sasakyan. Iniwan ang dalampasigan, dala ang paniniwala na tuluyan ang natapos ang buhay ng taksil tagapagmana. Habang dahan-dahan umaangat ang tubig dagat dahil sa high tide, naiwan si Michael na walang lakas. Dahan-dahang nilalamon ng lamig, habang ang binuo nilang paraiso ay tuluyan ng nadumihan ng dugo at paghihiganti. Hindi namatay si Michael. Ang kanyang katawan na dumaan sa pinakamalupit na uri ng pagsasanay simula nung bata pa siya. Pagsasanay na nagturo sa kanya kung paanong pigirin ang pagdaloy ng dugo at kung paanong makayanan ng matinding pinsala ay tumangging sumuko sa kamatayan. Nang tuluyan ng umalis ang kanyang ama at lumalim ang gabi, ang high tide naging biyaya sa halip na sumpa. Ang malamig na tubig dagat ang nagpabagal sa tibok ng kanyang puso, dahilan upang di tuluyang maubos ang kanyang dugo, habang ang alat nito ay nagsilbing pansamantalang panlinis sa kanyang mga sugat sa dibdib at binti. Sa kalaliman ng gabi, isang matandang mangingisda na si Mang Tandok, ang lalaking tumuturing kay Michael bilang sarili nitong anak sa maikling panahon nila sa probinsya, ang nakakita sa kanyang nakandusay na katawan sa may pampang. Sa tulong ng ilang pinagkakatiwalaang tagabayan, palihim nilang binuhat si Michael patungo sa isang tagong klinika sa kabundukan at pinatatakbo ng isang doktor na may atraso rin sa batas. Lumipas ang 2 mahahabang buwan ng pagdurusa. Sa loob ng linggong iyon, dumaan si Michael sa paulit-ulit na lagnat, impeksyon at matinding sakit tuwing nililinis ang kanyang mga sugat ng walang sapat na pamamanhid. Ngunit sa bawat saglit na muntik na siyang sumuko, ang mukha ni Gaia, ang kanyang mga ngiti sa kubo at ang huling sigaw nito bago sila paghiwalayin ang nagiging lakas niya upang magpatuloy sa paghinga. Nang tuluyan gumaling ang mga sugat ni Michael at makatayo siya ng tuwid, may nagbago sa kanyang pagkatao. Ang dating maamong mapagmahal na nakikita ni Gaia sa mga huling araw nila sa dalampasigan ay tuluyang naglaho. Ang kanyang mga mata naging kasing lamig ng yelo at kasing talim ng patalim. Ang natitirang bait sa kanyang pagkatao ay winasak ng kanyang ama nang iwanan siya nitong duguan sa buhanginan. Ngunit ang bagsik na nabuhay sa kanya ngayon ay hindi para sa paghihiganti sa sarili niyang buhay. Ito ay para sa kaligtasan na babaeng dahan-dahan ang nagiging mundo niya. Bumalik si Michael sa syudad sa ilalim na makapal na kumot ng kadiliman. Hindi siya dumiretso sa kanyang pamilya kundi sa isang abandonadong bodega sa pantalan na pagmamayari ng isa sa kanyang mga tapat na tauhan. Doon nagpadala siya ng lihim na signal. Sa loob ng ilang oras, isa-isang dumating ang 5 lalaki. Mga pinaka-mahuhusay na elite assassin ng kanyang pamilya na siya mismo nagsanay at nagbigay ng proteksyon sa mga nakaraang taon.
Gulat na gulat ang mga ito nang makitang buhay ang kanilang pinuno. Ang lalaking ibinalita na matandang boss na matagal nang pinaslang. Boss Michael, bulong ng pinuno ng mga ito. Sabay luhod bilang paggalang. Akala namin totoo ang balita. Akala namin wala ka na. Hindi ako ganon kadaling patayan. Malamig na sagot ni Michael habang prenteng nakaupo sa isang lumang silya. Seryosong nililinis ang bawat bahagi ng kanyang automatic na barel. Nasaan si Gaya? Boss, ang balitang natanggap namin mula sa kabilang panig ay masama. Sagot ng kanyang tapat na tauhan. Habang nakatungo, nakakulong siya ngayon sa pinakamalalim na silid ng mansyon ng kanyang pamilya. Ang balita sa high society ay pinahihirapan siya sa kanyang tiyuhin upang pilitin na pirmahan ang pagsuko sa lahat ng kanyang shares, ari-arian at mga lihim na account na iniwan ng kanyang totoong mga magulang. Kapag napirmahan niya iyon, balak niya silang iligpit ng tuluyan upang wala nang maging katunggali ang kanyang tiyuhin sa pamumuno. Dahan-dahan tumayo si Michael at sa bawat pagkilos ng kanyang katawan nagpapahiwatig ng panganib. Isinuot niya ang kanyang itim na leather jacket. Isa-isang sinuksok ang mga magazine ng bala sa kanyang vest at ang dalawang matatalim na balisong sa kanyang binti. Ang hari ng mga asasin, opisyal lang nagbalik at sa pagkakataong to, wala na siyang susunding utos o batas ng pamilya. Ihanda ninyong lahat ng sasakyan, mabibigat na armas at mga pampasabog, utos ni Michael habang kinakarga ang kanyang baril na naglalabas ng madalim na tunog sa tahimik na bodega. Sa gabing ito, gigibain natin ang bawat pader na humaharang sa daan ko. Walang pamilya, walang angkan, at walang sindikatong titira sa aking mga kamay. Kukunin kong aking asawa, buhay man o patay, ang kailangang humarap sa amin. Sa malamig at amoy amag na basement ng mansyon ng kanilang pamilya, nakagapos si Gaya sa isang mabigat na bakal na upuan. Ang silid na ito, walang bintana. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay isang lumang bombilya sa kisame na paminsan-minsang kumukurap, nagiiwan ng mga nakakatakot na anino sa konkretong dingding. Puno ng pasa ang kanyang magandang mukha. Pumutok ang kanyang labi at may mga sariwang sugat sa kanyang mga braso. Dahil sa mahigit na 2 buwang paulit-ulit na interogasyon at pagpapahirap. Sa tapat niya nakatayo ang kanyang tiyuhin, hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumento ng paglalaan at paglilipat ng lahat ng ari-arian. Sa tabi nito ay may 2 malalaking tauhan na may hawak ng latiko at laser. Pirmahan mo na ito, Gaya. Huwag mo nang pahirapan pang sarili mo at huwag mo nang intayin pa na tuluyan kong masira ang mukhang yan. Saad ng kanyang tiyuhin sa isang malamig at walang pusong tono. Para saan pa ang pagmamatigas mo? Iniwan ka na ng Michael mo. Ang balita mula sa pamilya niya, ang sarili niyang ama ang nag-utos na iligpit siya sa dalampasigan ng probinsyang tinataguan ninyo. At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Bago siya tuluyang malagutan ng hininga, binenta niya sa amin lahat ng impormasyon tungkol sa iyo para iligtas ang sarili niya. Ginamit ka lang ng lalaking yan, Gaya. Isang huwad na kasal. Isang huwad na pag-ibig. Tumingin si Gaya sa kanyang tiyuhin, nasa kabila ng dugo ang buhok na nakaharang sa kanyang mukha. Masakit ang kanyang buong katawan. Bawat hiwa sa kanyang balat tila nag-aapoy sa hapdi. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon ang kanyang mga mata na natiling matatag, walang bakas ng takot o pagsuko. Isang mahina, mapang-uyam tawa ang nababa sa kanyang mga labi na nagpatigil sa kanyang tiyuhin. Kahit ano pang kasinungalingan ang sabihin mo, hinding-hindi ako maniniwala, sagot ni Gaya. Basag ang boses ngunit puno ng paninindigan. Namuhay ako sa kasinungalingan, kasama kayo sa loob ng binuong buhay ko. Pinaniwala niyo ako na kinupkup niyo ako dahil sa pagmamahal, pero ang totoo, ginawa ninyo akong sandata para sa sarili ninyong interes. Pero kay Michael, sa maikling panahong magkasama kami sa tabing dagat, nararamdaman ko ang katotohanan. Alam ko kung paanong tumibok ang puso niya. Kaya't alam kong buhay siya at alam ko darating siya para sa akin. Napakagunggong mo,
Bulyaw ng kanyang tiyuhin, sabay isang malakas sa sampal na napihit sa mukha ni Gaia at nagpapatulo ng bagong dugo sa sahig. Patay na ang lalaking yan. At kung buhay man siya, hindi niya papasukin ang mundsyong ito dahil alam niyang kamatayan na naghihintay sa kanya dito. Hayaan mong subukan niya, bulong ni Gaia habang dahan-dahang tinataas ang kanyang noo. Muling tiningnan ng kanyang tiyuhin ng may ngiti ng tagumpay. Dahil kapag dumating siya, sisiguraduhin ko. Ikaw ang unang magbabayad sa bawat patak ng dugo ko? Nangatal sa galit ang kanyang tiyuhin at binalingan ang kanyang mga tauhan. Parusahan niyo pa, huwag niyong patayin ngunit siguraduhin ninyo hihilingin niya ang kamatayan bago pa sumikat ang araw. Linaw ng matanda ang basement habang muling narinig ang hagupit ng latigo sa loob ng silid. Ngunit bawat latay at sakit na nararamdaman ni Gaia, hinawakan siya sa kanyang isip ang alaala ng mukha ni Michael. Ang kanyang huling halik sa dilema't ang kanilang mga sumpaan sa kubo, ang kanyang karapatan, katapatan, tiwala ng asawa ay isang kuta na hinding-hindi kayang gibain ng kahit anong latigo, taser o kasinungalingan ng buong mundo. Dumating ang gabi ng pagtutuos. Ang buong mansyon ng pamilya ni Gaia, isang tila kutang nakatayo sa isang eksklusibong subdivision na napapalibutan ng matataas na pader, mga laser security system at mahigit 30 armadong gwardya ay biglang niyanig na isang napakalakas na pagsabog. Ang pangunahing gate na gawa sa makapal na bakal ay tuluyang nawasak at tumalsik sa looban. Kasunod ang makapal na usok at naglalakihang apoy. Bago pa man makakilos sa mga gwardya, 3 itim na armored SUV ni na Michael ang mabilis pumasok sa looban. Dire-diretso silang nagpaputok ng mga high-caliber automatic weapons. Lumabas mula sa sasakyan ng mga tapat na elite assassin ni Michael, suot ang mga tactical gear. Nagsimula ang isang madugong labanan sa malawak na hardin. Hawak ang 2 baril walang takot na naglakad si Michael patungo sa pintuan ng mansyon. Ang bawat pagkilos niya ay may katumbas na kamatayan para sa mga tauhan ng tiyuhin ni Gaia. Walang sino mang gwardya ang makatagal sa kanyang bilis. Ang bawat putok ng kanyang baril tumatama sa ulo o dibdib ng mga humaharang sa kanyang daan. Ang kanyang mukha walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matagal ng kinuhang galit. Habang nagkakagulo, nagpapatayan at umaalingaw ang mga pagsabog sa itaas. Sa madilim na basement naman nagiiwan ng pagkakataon ang tadhana. Ang 2 gwardya na iniwan upang magbantay kay Gaia ay nataranta dahil sa narinig na putukan sa labas. Ginamit ni Gaia ang sandaling yon. Ang kanyang tiyuhin at ang mga tauhan nito nagkamali. Sa kabila ng matinding pagpapahirap sa kanila, hindi nila alam na nagawa niyang itago ang kanyang gilid ng labi ang isang maliit na matalim na aspile mula sa kanyang buhok na nakuha niya ng unang gabi ng kanyang pagkakakulong. Sa pamamagitan ng mga duguan niyang daliri, palihim at mabilis niyang ginalaw ang aspile sa butas ng posas na nakakabit sa bakal na upuan. Sa kabila ng hapo at sakit sa kanyang katawan, ang kanyang mga pandama bilang isang sinanay na assassin ay nanatiling matalas. Sa huling tunog ng pag-click, nakalag ang posa sa kanyang kaliwang kamay. Anong tunog yon? Tanong ng isang gwardya habang lumingon kay Gaia. Bago pa man makasagot ng isa, mabilis na tumayo si Gaia gamit ang kanyang natitirang lakas. Hinila niya ang bakal na posas at ibinalibag to sa mukha ng naunang gwardya, dahilan upang mabasag ang ilong nito at matumba sa sahig. Ang ikalawang gwardya nagtangkang bumunot ng barel ngunit sumisid si Gaia pababa, sinipa ang binti nito at nang matumba ay mabilis siyang binalingan ang leeg. Kinuha ni Gaia ang 2 barel ng mga gwardya, nagload ng bagong magazine at marahas na pinunasan ang dugo sa kanyang mukha. Michael, alam kong nandyan ka, bulong niya sa sarili habang tumatakbo pataas sa hagdanan ng basement. Sa main hall ng mansyon, gumuho ng depensa ng mga kalaban. Nakatayo si Michael sa gitna ng malaking bulwagan. Napapaligiran ng mga basag na kristal mula sa chandelier at mga dugoang katawan. Sugatan din ang kanyang mga kasamahan at nabilitang umatras sa labas upang kumuha ng cover. Sa tapat ni Michael, sa itaas na ingranding hagdanan ay lumabas ang kanyang sariling ama na may kasamang 2 pang tauhan. Napalihim palang sumusunod sa operasyon upang masiguro na walang matitirang saksi kasama ng tiyuhin ni Gaia na hawak ang isang assault rifle.
Talagang matigas ang ulo mo, Michael. Sigaw ng kanyang ama nang may matinding puot. Dapat tinapos ko ng buhay mo sa dalampasigan. Sumuko ka na, Michael, napapaligiran ka na namin. Dagdag ng tiyuhin ni Gaya habang tinutok ang rifle sa direksyon ng lalaki. Nakatayo lang si Michael, hawak ang kanyang huling baril na may kaunti na lang bala. Habang ang dugo mula sa isang galo sa kanyang balikat, dahan-dahang pumapatak sa sahig. Ngunit bago pa man makakalabit ng gatilyo ang kanyang ama at ang tiyuhin ni Gaya, isang sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa madilim na pasilyo sa likod ng hagdanan. Ang dalawang tauhan ng kanyang ama sabay na bumagsak matapos tamaan sa likod. Lumabas si Gaya mula sa usok, hawak ang dalawang baril. Patuloy sa pagpapaputok ng walang katatakutan habang bumababa sa hagdan. Nagkatitigan si Michael at Gaya sa gitna ng digmaan. Ang kanilang mga mata nagpalitan ng libong salita ng pangungulila at kaligtasan. "Gaya!" sigaw ni Michael. Sabay na gumalaw ang mag-asawa. Sa gitna ng putukan, usok at tuluyang pagkaubos ng mga tauhan ang imperyo at kapangyarihan ng dalawang pamilya na binuo sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng takot, lason at kasinungalingan ay tuluyang gumuho sa kamay ng dalawang taong ginawa nilang sandata. Ngunit pinag-isa ng totoong pag-ibig. Habang papalabas ng nasusunog at gumuguhong mansyon, hawak-hawak na tumatakbo sina Michael at Gaya sa gitna ng makapal na usok. Ang bawat hakbang puno ng hirap dahil sa mga sugat at pasang tinamo mula sa madugong labanan. Ngunit ang pag-asa sa kanilang mga mata ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy. Naririnig na sa malayo ang sirena ng mga bumbero at pulis, hudyat na malapit nang matapos ang impyernong kanilang kinasasangkutan. Ang malawak na bakuran ay nababalutan ng apoy mula sa mga sumabog na sasakyan. At ang hangin ay naging mabigat dahil sa amoy ng pulbura at nasusunog na konkreto. "Kaunti na lang, Gaya. Malapit na tayo sa labas?" Hinihingal na wika ni Michael habang mahigpit na nakakapit sa dugoang kamay ng asawa. Sa kabila ng sariling mga sugat, ang kaligtasan ni Gaya ang tanging laman ng kanyang isip. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon mula sa makapal na usok sa kanilang likuran. Gumapang ang dugoang katawan ng ama ni Michael. Ang matanda na akala nila ay tuluyan ng napatay sa main hall ay muling nabuhay dahil sa huling lakas ng puot at paghihiganti. May hawak itong isang matalim at kumikinang na balisong. Sa pamamagitan na natitirang lakas na isang mamamatay tao, sumugod ang matanda patungo sa likod ni Gaya upang isaksak ang patalim. "Kung mamamatay ako, isasama ko ang babaeng sumira sa aking impyerno," galit na isinigaw ng matanda. Narinig ni Michael ang kalansing ng bakal at ang yabag mula sa kanyang likuran. Sa isang split second na desisyon ay kung saan walang oras mag-isip o bumunot ng baril, marahas niyang inila si Gaya pabalik at binalot ang katawan nito gamit ang sarili niyang mga braso. "Gaya, ilag!" ang tanging naisigaw ni Michael. Isang mapurol at mabigat na tunog ng pagbaon ng bakal ang umalingaw-ngaw sa pagitan nila. Sinalo ng likod ni Michael ang buong talim ng balisong ng kanyang sariling ama. Nanlaki ang mga mata ni Michael. Nawala ng hangin ang kanyang mga baga at dahan-dahang nanghina ang kanyang mga binti. Kasabay nito, sa bilis ng instinto at matinding galit, mabilis na lumingon si Gaya. Tinutok ang kanyang baril sa ulo ng matanda at kinalabit ang gatilyo ng walang pagkaalinlangan. Bumagsak ang ama ni Michael sa sahig. Tuluyang wala ng buhay, ngunit huli na ang lahat para kay Michael. Ang patalim ay bumaon ng malalim sa kanyang likod, malapit sa kanyang puso. Dahan-dahan na bumagsak si Michael sa malamig na semento ng bakuran. Mabilis na nag-aagaw buhay habang ang dugo ay mabilis na bumabaha mula sa kanyang sugat. Agad siyang sinalo ni Gala sa kanyang kandungan. Nanginginig ang buong katawan habang walang humpay na dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. "Michael, wag! Wag mo akong iiwan, parang awa mo na. Wag kang pipikit!" Sigaw ni Gaya habang pilit na itinatakip ang kanyang mga dugoang kamay sa sugat sa likod ni Michael upang pigilan ang pag-agos ng dugo. "Nakaligtas tayo sa pamilya natin, hindi ba?
Malaya na tayo, Michael. Tumakas na tayo pabalik sa dagat. Huminga ng malalim si Michael. Ang bawat pag-angat ng kanyang dibdib ay puno ng matinding sakit. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay, hinawakan ng kanyang pisngi. Habang basa ang pisngi ni Gaia at dahan-dahan na pinunasan ang luha nito gamit ang kanyang dugoang mga daliri. Isang banayad at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang labi sa kabila ng dumarating na kadiliman. "Huwag kang umiyak, aking asawa," mahina at patid-patid na bulong ni Michael habang dahan-dahang nagdidilim ang kanyang paningin. Sa mundong pinalaki tayo sa dilim, sa mundong puno ng kasinungalingan, ang mahalin ka, ang tanging katotohanang panghahawakan ko, Gaia, sapat na sa akin na nailigtas kita. Pumikit ang mga mata ni Michael at dahan-dahan lumaylay ang kanyang mga kamay mula sa mukha ni Gaia. Ang kanyang dibdib ay tumigil sa paggalaw. Sa gitna ng naglalakihang apoy at sa ilalim ng madilim na langit, ang buong paligid ay napuno na nakabibinging sigaw at tangis ng pighati ni Gaia, habang mahigpit na yakap ang walang malay na katawan ng lalaking nag-alay ng sariling buhay para sa kanyang kaligtasan. Lumipas ang 6 na mahahabang buwan matapos ang malagim na gabi ng pagtotoo sa mansyon. Ang mga balita tungkol sa sabay na pagbagsak ng 2 pinakamakapangyarihang pamilya sa mataas na lipunan ay dahan-dahang nabaon sa limot ng publiko. Ang mga pahayagan at telebisyon na dati puno ng espekulasyon ay napilitang tumahimik nang walang matira kahit isang pinuno mula sa magkabilang angkan upang humarap sa batas. Ang marangyang buhay na binuo sa ibabaw ng krimen ay tuluyang natunaw. Iniwan ang mga legal na kaso na walang patutunguhan dahil sa kawalan ng mga saksi at nasasakdal. Ngunit malayo sa ingay ng syudad, sa isang simpleng ospital na nakatayo sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, ang mismong bayan na naging saksi sa kanilang maikling pagtakas. Isang himala ang dahan-dahang nagaganap. Ang silid ay maliit, payak at walang karangyaan. Ngunit napupuno ito ng simoy ng hangin mula sa dagat at banayad na liwanag ng umaga na pumapasok mula sa nakabukas na bintana. Sa ibabaw ng puting kama, isang lalaki ang dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Si Michael, ang kanyang katawan na sumalo sa malupit na saksak ng balisong ay dumaan sa sunod-sunod na serye ng maselan at mapanganib na operasyon. Sa loob ng 6 na buwan, ang kanyang isip at katawan ay nakakulong sa isang malalim at madilim na kroma kung saan paulit-ulit niyang hinarap ang mga anino ng kanyang nakaraan. Maraming beses na sumuko ang tibok ng kanyang puso sa operating room. Ngunit ang kanyang matatag na makangatawan na sinanay sa matinding sakit at ang hindi maipaliwanag na ugnayan ng kanyang kaluluwa kay Gaia ang tumangging hayaan siyang tuluyang lamunin ng kamatayan. Dahan-dahan, nilibot ni Michael ang kanyang paningin sa buong silid. Medyo malabo pa ang kanyang paningin at mabigat ang kanyang bawat pagkilos. Ngunit nang lumingon siya sa gilid ng kanyang kama, ang lahat ng sakit at ang bigat ay bigla na lamang na napawi. Doon, nakasandal ang ulo sa gilid ng kutsyon ay si Gaia. Mahimbing tong natutulog dahil sa walang katapusang pagbabantay. Wala na ang mararangyang sutla at mamahaling alahas na isinusuot nito nung nasa altalipunan sila. Wala na rin ang mga pasa at dugong sugat. Darakuhan nito mula sa basement ng kanyang pamilya. Nakasuot si Gaia ng isang simpleng puting bestido na gawa sa bulak. Ang kanyang buhok ay nakatali ng simple at ang kanyang mukha payapa sa kabila ng bakas ng pagod. Sa loob ng 6 na buwan, hindi umalis si Gaia sa tabi ng kama ni Michael. Siya ang nagpupunas ng katawan nito. Nagbabasa ng mga kwento sa tabi nito at walang humpay na nananalangin sa kabila ng paulit-ulit na sinasabi ng mga doktor na manipis na ang pag-asa. Bahagyang ginalaw ni Michael ang kanyang nanginginig na mga daliri upang haplusin ang buhok ng asawa. Sa kaunting pagkilos na iyon, bigla na lamang nagising si Gaia. Napabalikos ito at nang magtama ang kanilang mga paningin, nanlaki ang mga mata ng babae at pansamantalang natigil ang mundo para sa kanya. Michael, bulong ni Gaia, tila hindi makapaniwala na ang mga matang nakatitig sa kanya ngayon ay may buhay na at nakakakilala. Gaia, isang napakahina,
Paos, ngunit totoong boses ang lumabas sa mga labi ni Michael. Di na napigilan pa ni Gaia ang sarili. Tumakbo siya patungo sa dibdib ni Michael. Dahan-dahang sinalalay ang kanyang ulo dito nang may labis na pag-iingat upang di masaktan ang mga sugat ng asawa. Habang ang mga luha ng labis na kagalakan ay walang humpay na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga luha ngayon ay hindi na dahil sa pighati ng pagkawala, kundi dahil sa wakas, pagkatapos na mahabang gabi ng pagdurusa ay nagising na ang lalaking nag-alay ng buhay para sa kanya. Yumakap din si Michael gamit ang kanyang nanghihinang braso. Hinaplos ang likod ng asawa habang nilalasap ang amoy ng buhok nito na humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Wala na ang mga mansyon na puno ng espiya. Wala na ang mga baril sa ilalim ng unan, wala na ang mga lason sa baso at higit sa lahat wala ng mga utos ng pamilyang nagkanulo sa kanilang kabataan. Ang natira na lamang sa kanila ay ang dalawang pusong sugatan, ngunit malaya, buhay at handang magsimula na isang bagong pahina na binuo sa ibabaw ng katotohanan. Isang taon pa ang mabilis na lumipas matapos ang himalang pagising ni Michael sa ospital. Nagwakas ang kwento sa isang pagtitipon, isang eksena na katulad ng tagpo sa unang kabanata, ngunit sa pagkakataong to may kakaibang pakiramdam na nakalutang sa hangin. Wala na ang marangyang pagtitipon ng high society sa Diamond Hotel. Wala na ang mga kumikislap ngunit perpektong mga pekeng chandelier at wala na mga plastik ng ngiti ng mga kilalang personalidad sa lipunan. Ang tagpong ito ay nagaganap sa likod bahay ng isang simpleng tahanan na gawa sa semento at kahoy. Nakatayo sa mismong dalampasigan kung saan dati silang nangarap nina Michael at Gaia. Naroon ang ilang mga lokal na mangingisda, mga tagabayan at mga bagong kaibigang nakasama nila sa kanilang bagong simula. Ang kapaligiran ay napupuno ng tunay na tawanan, amoy ng inihaw na isda at simpleng musika mula sa isang lumang gitara. Pinagdiriwang ng buong komunidad ang binyag ng unang anak nina Michael at Gaia. Isang malusog at napakagwapong sanggol na lalaki ang pinangalanan nilang Emmanuel. Nakatayo si Michael sa may beranda ng bahay, suot na isang simpleng puting linan na polo at short. Hawak ng isang baso ng sariwang buko juice habang prenteng nakasandal sa kahoy na rehas. Ang kanyang katawan ay may mga peklat pa rin mula sa nakaraan, ngunit ang kanyang tindig ay hindi na tulad na isang walang awang tagapagpatupad. Siya ngayon ay isang lalaking nahanap ng kanyang kapayapaan. Mula sa kanyang pwesto, pinanood ni Michael si Gaia na naglalakad patungo sa kanya. Nakasuot to ng isang simpleng floral dress, walang kolorete sa mukha, ngunit ang kanyang kagandahan ay mas nagliliwanag dahil sa tunay na kaligayahang nagmumula sa kanyang puso. Karga-karga niya ang mahimbing na natutulog na si Emmanuel. Ang mga mata ni Gaia ay wala ng bakas ng pait, takot o pagdududa. Bawat sulyap niya sa kanyang pamilya ay puno ng dalisay na pagmamahal. Lumapit si Gaia sa gilid ni Michael, dahan-dahang sinalalay ang kanyang ulo sa matatag na balikat ng asawa. Tumingin si Michael sa mukha ng kanilang anak, pagkatapos binalingan ng mga mata ni Gaia. Hinawakan niyang maliit na kamay ng sanggol bago marahang hinalikan ng noo ng kanyang asawa. Hindi lahat ng pagmamahal ay totoo. Bulong ni Michael kay Gaia, gamit ang mismong mga salitang binitawan niya 12 taon nang nakakaraan sa kanilang unang kasal. Ngunit ngayon may kasama ng malalim na init at banayad ng ngiti. Dahan-dahan tumingala si Gaia. Sinalubong ang mga mata ni Michael kung saan naririnig ang malakas at regular na tibok ng puso nito. Isang patunay na buhay ang lalaking nag-alay ng lahat para sa kanya. Ngunit ang sa atin, Michael, sagot ni Gaia, habang dahan-dahang pinipitpitan ng kamay ng asawa. Napatunayan ng dugo, ng luha at ng bagong buhay na ito na hawak natin. Ang pag-ibig natin ang pinakatotoong bagay sa buong mundo. Niyakap ni na Michael at Gaia ang isa't isa, kasama ang kanilang anak sa gitna ng kanilang init habang dahan-dahang lumulubog ang gintong araw sa malawak na payapang dagat. Ang huwad na altar ng kasinungalingan ay tuluyan ng natupok ng nakaraan at ang natira ay isang kwento ng pag-ibig na nagmula sa dilim ngunit nagwakas sa pinakadalisay na katotohanan. Isang makabuluhang kwento na hinding-hindi malilimutan at paulit-ulit na alalahanin habang buhay.
Lumipas ang 3 taon mula ng binyag ni Emmanuel. Ang maliit na bayan sa tabi ng dagat ay tuluyan hanggang naging tahimik na kanlungan ni Michael at Gaia. Sa mga taong yon, ang kanilang mga buhay dahan-dahang lumayo sa mga anino ng nakaraan. Ang syudad na dati saksi sa kanilang madugong laro ay tila isang malayong memorya na lamang. Isang kwentong binuo sa isang masamang panaginip na wala nang kapangyarihang gisingin sila. Tinatag ni Michael at Gaia ang isang simpleng kabuhayan. Ginamit ni Michael ang kanyang kaalaman sa estratehiya upang tulungan ang mga lokal na mangingisda na inorganisa ang kanilang kooperatiba na nagbigay sa kanila ng mas magandang kita. Si Gaia naman nagbukas ng isang maliit na learning center para sa mga bata sa kanilang komunidad, kung saan tinuturo niya ang pagbasa, pagsulat at mga simpleng sining. Ang mga kamay na sinanay pumatay ay ginagamit na ngayon upang maghubog ng magagandang kinabukasan para sa mga batang walang malay. Isang hapon, habang malapit ang lumubog ang araw, nakaupo sina Michael at Gaia sa beranda ng kanilang bahay. Ang hangin ay may kasamang alat ng dagat at amoy ng mga bulaklak ng kalachuchi na itinanim ni Gaia sa bakuran. Sa malawak na buhanginan makikita ang 3 taong gulang na si Emmanuel na masayang tumatakbo. Hinahabol ang mga maliliit na alon habang binabantayan ng kanilang asong si Dagat. Tinitigan ni Michael ang kanyang kanang kamay. May maliit na beklat doon, labi ng isang lumang labanan at dahan-dahang lumapit si Gaia at ipinatong kanyang kamay sa ibabaw ng kay Michael. Pinaglapit ang kanilang mga daliri. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Gaia, ang kanyang boses ay malambot, malayo sa malamig na tono ng isang assassin, 12 taon na ang nakakaraan. Iniisip ko kung paano nga ba tayo nakarating dito, sagot ni Michael. Lumingon sa asawa ng kaunti at ngumiti. Kung iisipin, binuo tayo para sirain ang isa't isa. Ang bawat hakbang natin noon ay patungo sa kamatayan. Pero tingnan mo tayo ngayon, Gaia. Nakatayo tayo sa ibabaw ng mga guho ng mga pamilyang nag-aakalang kontrolado nila ang tadhana natin. Sumandal si Gaia sa balikat ni Michael. Pinapanood ang kanilang anak na ngayon ay pumapalakpak dahil sa nakitang malalaking kabibe. Hindi nila alam na ang pag-ibig ay hindi isang kahinaan na tulad ng itinuro nila sa atin. Akala nila ang pagmamahal ay magpapabagal sa atin, pero ito ang nagbibigay sa atin ng lakas para mabuhay. Huminga ng malalim si Michael, damang-dama ang kapayapaan na matagal ipinagkait sa kanyang kabataan. Naalala niya ang mga dokumentong nahanap niya, safe ang kanyang ama, ang lihim na naglalaman ng madugong ambush sa mga magulang ni Gaia. Noon pa man ipinangako ni Michael na itatama niya ang bawat pagkakamali ng kanyang dugo sa pamamagitan ng pag-aalaga kay Gaia sa buong buhay niya, at ngayon nakikita niya ang bunga ng sakripisyong iyon. Miguel, Maya, kain na po! Sigaw ng isa sa kanilang mga kapitbahay na nag-iwan ng isang mangkok ng sariwang sinigang na isda sa kanilang lamesa sa labas. Salamat, Aling Maria. Susunod na kami, sagot ni Gaia nang may malawak ng ngiti. Tumayo ang mag-asawa at bumaba sa dalampasigan upang kunin si Emmanuel. Binuhat ni Manuel ang kanilang anak na agad na yumakap sa leeg ng kanyang ama at humalik sa pisngi nito. Ang tawa ng bata ay umalingaw sa buong dalampasigan, isang tunog na nagpapatunay na ang sumpa ng kanilang mga angkan ay tuluyan ng naputol. Ang kasinungalingang bumalot sa kanilang nakaraan, tuluyan ng nalunod sa lawak ng dagat. Nang maglakad sila pabalik sa bahay, magkahawak kamay sa ilalim ng kulay rosas at gintong langit, nalaman ni Michael at Gaia sa kanilang mga puso na ang kanilang kwento ay hindi lang tungkol sa kung paano sila nakaligtas. Ito ay isang kwento tungkol sa kung paano ang dalawang pusong pinalaki sa puot at kasinungalingan ay nagawang pumili ng katotohanan, katapatan at kapatawaran. Ang huwad na altar matagal nang natupok, ngunit ang tunay na sumpaan ng kanilang mga puso ay mananatiling nakasulat sa bawat alon, sa bawat ihip ng hangin at sa bawat bukas na kanilang haharapin na magkasama. Isang kwento ng pag-ibig na nag-iwan ng malalim na marka at hindi mapapagod pakinggan ng mundong naghahanap ng tunay na pag-asa.